Mga kapuso, kamakailan lang po isang batang 9 na taong gulang na taga Iloilo ang namatay matapos makagat ng pag-alagalang aso na pinaniniwala ang may rabies. May pananagutan ba ang amo ng aso sakaling may nakagat ito? Alamin natin yan mula sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Good morning din sa'yo at good morning siyempre sa lahat na nanonood sa atin. Correct. Eto na, uso to pag summer, pag tag-init, ano? Paano kung may nakagat ang alagang aso, may liability ba yung may-ari? Well, generally, malaking responsibilidad talaga ng mga pet owner. Of course, meron dalawang aspeto ang liabilidad. Ang civil liability para sa danyos o damages. At ang pangalawa, of course, yung kriminal na liabilidad o kung gusto nyo bang makulong ang may-ari o hindi. So, impusan natin sa liabilidad na civil. Pwera na lamang kung kasalanan mismo ang nang nakagat, as in nakakulong yung aso pero pinasok yung kamay sa loob ng kulungan, or kasalanan ng third party, as in, pinakawala naman ng ibang ng tao yung aso. Generally, sagot ng may-ari ang lahat ng damages kung makakagat ang aso niya o hindi. At generally, hindi po ito issue ng pagpapabaya. Regardless of whether or not may pagpapabaya, babayaran to ng may-ari. Except nga, kung tulad ng sinabi natin, kung kasalanan mismo nung nakagat o yung sinadya ng ibang ng third party. Sinabi nga sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema, ang liabilidad na ito ay isang exception sa general rule ukol sa pagpapabaya. At ito ay nanggagaling sa equity at social interest na kung ang isang tao may alaga na hayop, ito na ay dahil yung hayop para sa tao may serbisyo o mahilig ka lang talaga mag-alaga. So dala ito ng pagiging ng responsibilidad na sagutin ang lahat ng pananagutan kung ito ay makakawala. Of course, meron din tayong Republic Act 9482 na talaga nagtatakda ng responsibilidad halimbawa na kung nakakagat ang aso na siya talaga yung may-ari ang magbabayad ng expenses ng biktima at kung tumanggi ito, may multa ng 25,000 kung siya ay tumanggi para bayaran. Actually, dahil sa batas na to, para ma-prevent nga na magkaroon ng pangangagat, dapat halimbawa nakatali o nakalish ang aso pag lumalabas ng bahay. At kung mahuli ito, meron pong 500 pesos per incident. Of course, ay meron ding requirement na irehistro at bakunahan ng mga aso. Sana talagang sinusunod natin yan, no? Hindi oo. Pero kasi responsibilidad din yan ng mga local government unit, ng barangay. Pero kung minsan, tulad sa sariling barangay namin, hindi daw nila kaya. Kasi syempre, magpapagawa pa sila ng, magdededicate sila ng tao para walang gawin, kundi manghuli. Tapos pag nahuli na nila, kailangan meron silang facility. At kung meron silang mga aso doon, dapat papakainin nila. Kundi, huhulihin din sila kasi cruelty to animals naman pag hindi nila inalagaan yung aso. Dapat parte talaga ng local government yon. Pero attorney, may nakukulong ba sa ganito? Well, dito papasok siguro yung issue ng pagpapabaya o negligence kung dahil sa sobrang pagpapabaya nagkaroon ng physical injury or namatay ang biktima at marinig natin ang mga usual na kataga na reckless imprudence resulting in physical injuries o homicide, lalo na siguro kung yung aso kinikilala bilang isang breed. Diba? Na vicious na breed. O may track record na nangagat na dati o nang atake na dati at pinakawalan pa o hindi siniguradong hindi makakawala. Ito siguro ay pagpapabaya na maaaring magdulot ng kulong para sa may-ari. Of course, meron pong may opinion dyan na wala daw kriminal na kaso dahil ang may sala daw ay yung hayop at hindi yung tao. Kaya hindi raw pwede kasuhan yung aso. Pero sa palagay ko, yung may-ari ang siyang may responsibilidad sa aso, kaya't kung pabaya siya rin ang may pananagutan dito. Hindi na ito naiiba kung nakabangga ang kotseng naiwan na hindi nakabrake, di ba? Correct. Hindi mo naman kakasuhan yung kotse. Yung may-ari pa rin na siyang hindi nag-asikaso at nagpabaya. So, yung kotse o yung aso ang magiging instrumento ng pagpapabaya ng may-ari na siyang may liability pa rin. Of course, ibang kaso kung trained attack dog ang aso at inorderan ng may-ari to attack someone, of course yan, hindi na yan reckless imprudence. Krimen na talaga yan at mananagot ang may-ari na siyang nag-utos ng pagka-atake. Yes, oo naman. Diba? Ano ba yan? Nilapa ng aso? Instrumento, of course. And of course, talagang responsibilidad talaga ng may-ari. Lalo na ngayon, bakasyon na, naggala na mga bata sa kalye. We really should be more careful as dog owners. Pagpabayaan lang sa kalsada. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat din. Nice Happy Monday.